The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. On a Sabbath, Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees, and the people there were observing him carefully. He told the parable to those who had been invited, noticing how they were choosing the places of honor at the banquet. When you are invited by someone to a wedding banquet, do not recline the table in the place of honor. A more distinguished guest than you may have been invited by him. And the host who invited both of you may approach you and say, "Give your place to this man." And then you would proceed with embarrassment to take the lowest place. Rather, when you are invited, go and take the lowest place, so that when the host comes to you, he may say, "My friend, move up to a higher position." Then you will enjoy the esteem of your companions at the table. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Then he said to the host who invited him, "When you hold a lunch or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or your wealthy neighbor, in case they may invite you back and you have repayment. Rather, when you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Blessed indeed will you be because of their inability to repay you. For you will be repaid at the resurrection of the righteous." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang tema ng ating mga pagbasa ay tungkol sa kababaang loob. At inihahambing ito sa kainan. Naintindihan natin ito kasi tayo mga Pilipino, ang hilig nating kumain eh. Lahat ng bagay, hinahanapan natin ng dahilan para kumain, di po ba ano? Hanggang patay ngayon, may kainan na. Hanggang libing. Yung namatayan, nag-iisip na kung ano ipapakain pagkatapos ng libing. Hindi po ba? Ano? Pag tinanong mo, kumusta ang binyagan? Hindi masarap ang pagkain. Binyagan ng tanong, di po ba? Ano? Tayong mga Pilipino, kahit hindi imbitado, dumadating. Yan ang problema. At pag hindi ka naimbitihan, mag-agalit ka. Di po ba? Ano? Bilang na bilang yan, nagagalit ka kasi hindi ka inimbitahan. Ang sakit natin ngayon, pag naimbitahan na, hindi pa tapos kumain, nagbabalot na. Nagbabalot na. Ngunit, ang Ebanghelyo at ang mga pagbasa, hindi ka mag-aalala kasi lahat inaanyayahan. Lahat inaanyayahan. Ano po? Hindi mo kailangan magbalot kasi pagkatapos ng kainan yan, wala nang upuan, wala nang uwian. Hindi po ba? Ano pinagtutuunan ng pansin? Ang ugali sa kainan. Siguro naman naniniwala kayo na hindi lahat na nakaupo sa harap mayabang. Hindi po ba? Ano? At hindi ang mga nakaupo sa likod bababang loob. Naniniwala ba kayo na mga nakaupo sa likod, mababang loob? Hindi. Mayabang iba dyan. Ano po? Wala yan kung saan nakaupo. Kasi tayo mga Pilipino, hindi naman tayo nag-uunahan sa harap.
Mahiyain tayo eh. Di ba ba, no? Mahiyain tayo. So, hindi natin issue yan kung sino nakaupo sa harap at sa likod. Maliban lamang pag-ayuda. Nag-uunahan. Di ba ba, no? Nag-aunahan. Ano sinasabi? Ano yung sinasabi? Maging mababa ang loob. Be humble. My dear friends, who can really say that this person is humble? Who can really say this person are proud? Nobody knows. Only God can say that. Of course, I always say this. Humility is a very elusive word. The moment you say you have it, you lost it. Sigurado kang mayabang yung nagsasabing, ako lang naman ang humble dito. O mayabang yun, sigurado ako. Di pa ba, ano? Ha? Pero walang sino sa atin nagsasabi, oy, ako po kasi humble, kaya sa likod ako. Di pa ba, ano? Walang nagsasabi nun. Walang nagsasabing mayabang ako. Di pa ba? Sadyang tayo ay mahiyain. Pag mahiyain ba, humble agad? Hindi rin naman. Hindi naman. Kasi yung iba sa atin, kailangan pilitin, di ba? Pag sinabi, uy, ang ganda ng gupit mo, di naman. Hindi maganda talaga, di naman. Di ba? Mahal siguro yan, di naman. Di ba, no? Ay, di pangit ka, sama mo. Di ba? Kasi, mahilig tayo sa kawit. Namimingwit tayo ng puri. Namimingwit tayo ng puri. Wala sa atin umaamin na, uy, ang ganda mo. Wala. Wala nagsasabing, uy, ang galing mo. Di naman. Lahat hindi naman. Di ba? Mahilig tayong kumawit. Pero pag binawi na, magagalit. Di ba? Magagalit. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. Ano problema? Malalaman mo yan kapag ikaw ay feeling entitled. Yung ikaw ba'y feeling mo karapatan mo? Mananabi ako ha, mananabi ako. Wala naman dito, mananabi ako. Ano po? Kanina, habang binabasa ang gospel, mayroong gumagamit ng telepono. Nagtitelepono. Habang nagbabasa ng gospel, si Father. Baka nanonood siya ngayon. Ay, baka, anong nasa isip mo? It's about attitude. It's about attitude. Ano sabi ko? At least nung panahon namin, inaamin ko yung mga matatanda, pag ikaw ay bagsak, pinapatawag ang magulang mo. Diba? Nininervyos ang magulang pag pinatawag. Sasabihin, ano naman ang kalokohan mo? Diba? Ngayon, pag bagsak ang estudyante, teacher ang pinapatawag. Bakit bagsak ang anak ko? Diba? Feeling entitled. May mga lugar na kailangan na naka-insured ang teacher. Ano ba naman yan? Ang baba na ng sahod. Kailangan mo pa magpa-insured. Bakit? Dinidimanda. Dinidimanda. Kaya sabi ng isang teacher, para walang demanda, Father, pinapasa ko na. O ano mangyayari niya kinabukasan? Di po ba, no? Di lahat yan, kontraktor. Grabe naman kayo. Diba? Lahat gusto madali. Lahat gusto kumita. Bakit? Feeling entitled. Karapatan ko, mga minamahal na mga kapatid. Saan tayo pupunta? Kung ayaw nating tayo ay tinatama, saan tayo pupunta? Kung ayaw nating tayo ay itinutuwid.
Ilang beses ko na sinasabi yan, hari nawa, wala ngayon na, wala pa ako nakikita, di pa ba, no? Bakit ba kailangan mo magmerienda habang nagmimisa? Diabetic ka pa? Di ba? Nininervyos yung katabi mo, Father. Nininervyos ako kasi katabi ko. Baka matumba yung juice. Di ba? Oo nga naman, bakit nga ba? Gutom na gutom? Nasaan tayo? Na pag pinagsabihan mo, magagalit. The only wrong we can correct are the wrongs we can accept. And because we don't want to be corrected, what will happen to us? Only the humble can be corrected. Only the humble. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, ayaw niyong kayo napapagsabihan kasi alam niyo, kahit nagpapakomunyon, ang hirap. Ang hirap. Simpleng bagay. The body of Christ. Yung iba sa inyo, ano ba? Dine in o take out? Di ba? Pagbibig, dine in. Pagsapalan, take out. Di ba? Ano po ba ate? Dine in, take out. Pagsubo mo, thank you, Father. Amen ang sagot dyan. Amen. Nagkaroon lang ng pandemic, hindi na tayo marunong sumagot. Di ba, ano? Little things. Little things. Why I'm sharing this to you? Kasi simple lang naman yun. Pero, parang ang laki-laking bagay na ginagawa ng issue. Just a great belt, ang higpit-higpit. Ha? Tinatama ka lang naman. Pinapaalalahanan ka lang naman. Di ba? Nung sinabi ko, bago po yung luhuran natin, huwag tinatapakan. Di ba? Sabi ka agad nung isa, kailangan mo ipakita sa akin na tinatapakan mo. Di ba? Kakaiba, no? Kakaiba. Saan nanggagaling yun? Yun ang aking tanong. Saan nanggagaling? Ikalawa, saan ka pupulutin? Di po ba, no? Whether you like it or not, my dear friends, my brothers and sisters, as many times I have said this, the problem is in our attitude. Unless we change our attitude, we will never change our lives. Kung hindi natin babaguhin ang ating mga pananaw, walang mababago sa ating buhay. Wala. Learn to be humble. Learn to be humble. Simple lang naman yan. Saan yan matututunan? Sa bahay. Hindi yan matututunan sa school. Sa bahay yan. Kaya wag niyong isisisi sa school ang problema ng inyong mga anak. Ang lahat yan ay nagsisimula sa bahay. Our relationship begins at home. Our values are learned at home. Skills are learned in the school, not values. We go to school to learn skill, but never values. Never values. Nagkukwentuhan kami. Mga kaedad ko. Kasi ang pinag-uusapan namin, Chat GPT. Ano pa? Sabi ko, at least proud ako. Nakapasa ako ng college nang walang Google. Nakapasa ako ng college
nang walang ChatGPT. Di po ba? Subukan natin yung mga batang yan. Walang computer, walang Google. Kaya walang cut and paste nun. Walang cut and paste. Nagbagsak ako na estudyante. Bakit? Napakadali nang i-highlight. Ha? Ang kanilang mga sidlabmit. O, lalabas doon kung saan mo kinuha yan. Di ba? Bulahin mo ako. Di ba? Lahat naka-underline. Kaya tinanong ko siya, anong iyo dito? Akin yan, Father. Mag-impake ka na. Ang bukasyong ito hindi para sa iyo. Nag-aaral ka pa lang, nandadaya ka na. Di ba ano? Mga minamahal na mga kapatid, mahirap yung inooperahan ka. Yung doktor nakapasa sa ChatGPT, di ba ba? Ha? Habang inooperahan ka, tinitingnan sa, ano solusyon? Saan? Ano puputulin? Anong mangyayari sa buhay natin, di ba ba? Ano? Nakakatakot. Ha? Saan ho nag-aral yung piloto nyo? Online. Di ba? And they are proud. What I'm trying to say, my dear friends, my brothers and sisters, grades are not basis of your own personality. Be careful. Kaya nga yung mga lalaki, pag kayo naliligaw, lalaki, pag kayo'y manliligaw, siguraduhin nyo na inyong nililigawan, nakita ninyo na naghilamos. Inuulit ko, nakita mo naghilamos para nakita mo ang tunay na mukha. Mahirap yung pagkatapos ng kasal, nagtanggal ng makeup. Hindi pala siya. Di ba? I'm not kidding. I'm not kidding. A woman was prevented to enter because her face does not look like her passport. Nabalitaan niyo ba yon? Ay nako. Sa harapan ng immigration, pinatanggal ang makeup. Ang malungkot doon, may picture before and after. Kaya hiramin mo ang passport. Baka yan talaga ang tunay na itsura. Di po ba, ano? Pero baka naman nag-makeup na bago kumuha ng passport, no? Kasi saan kayo nakakuha ng picture ng passport na maganda? Lahat ng picture sa passport, pangit. Di ba? Oo. Kaya pag maganda ka sa passport, kahina-hinala ka, ate. What I'm trying to say, how much in us is really true? How much in us is really true? We can even fake humility nowadays. Hello? We can even fake humility nowadays. Do not forget this. Nothing is hidden before God. Nothing is hidden before God. You can never humble a humble person.
Kung kayo ay agitated, pag kayo'y tinatama, baka meron kayong problema. Ask yourself. We easily laugh on those comments, but it's good to examine ourselves. Nasaan ba talaga ako, Lord? Especially when we are being corrected. Amen. Brothers and sisters, not all contractors are corrupt. Not all contractors are corrupt. Remember that. What is the problem? The honest ones are now having difficulty collecting because the payment are being whole for everyone. Yun ang problema. Damay-damay. Naging honest ka, pero dahil may nagloko, napahamak ka. Again, that's why you cannot judge everybody. Even though everything can be fake nowadays. Everything can be fake nowadays. Even humility can be fake. Honesty can be fake. Everything can be fake. Only God can see the heart. Diba, aminin nyo mga lalaki, pag nakakita ka ng babae ngayon, hindi mo na alam kung babae talaga. Diba? Everything can be fake. That's why we need the grace. And hopefully you are among the honest. And that is the challenge. Hopefully, you and I are among the honest. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.